Ito guys, tinatanong ako, ano mas okay, freelancing ba or mag-BPO ka? Magandang tanong to. And sasagutin ko to guys ng objective. Medyo mahaba pero I guarantee you hindi ko kayo bubullshitin. And at the end ng video, may gift ako sa inyo. So huwag natin patagalin. Kung maging freelancer ka, for me, ang pros nun is may flexibility ka. Flexibility to get more client, to earn more, and more workloads means more pay. Ganun naman sa freelancing. Skills mo, nakadepende kung gaano ka ka-skilled, ganon din ka-scalable yung income mo, multiply mo sa client. So kung gaano ka ka-skilled, mataas na income potential mo, tapos times mo pa kung gaano clients yung kaya mong katrabahuhin. Scalability sa freelancing, definitely if mag-go ka ng agency model, mas lalaki yung income mo, mas lalaki lang din responsibility mo kasi may tao ka na sa baba. And another pros din siguro sa freelancing, I think it's the freedom na you get to work where you want. Pwede kang nasa beach, trabaho ka, laptop lang kailangan mo. Pwede kang pumunta sa bundok, Tagaytay ka. Pwede ka sa ibang bansa, marami ako ng mga naging katrabaho nasa Thailand, tas after 1 month nasa Vietnam. So, flexibility, freedom, at saka yung potential mataas. Pros naman para sa akin sa freelancing, hindi siya hindi ko siya masasabing sobrang secured ka kasi paid contractor ka. Meaning, sa contract nyo, as long as pinoprovide mo yung service na deliverables mo, as long as i-award ng client point, mag-stay ka. Pero not all the time ganun. May iba 3 months lang, 6 months, 1 year. Try ko yan. Iba-iba akong trabaho. Minsan 5 months lang yung trial. Minsan 1 year lang. Wala siya stability. Another pros na nakita ko is yun nga, wala siya talagang certainty kasi hindi naman kasi lahat ng client mo pagkakatiwalaan mo. And that's the reality of freelancing. Pwede kang i-ghost. And usually, mga magiging clients mo, hindi naman din stable na business yung iba. Kung wala ka pang idea, mag-due diligence, mahirapan ka. Kaya medyo challenging din ang freelancing na career kasi hindi siya para sa lahat. Another thing is, hindi yung parang growth ng income mo sa freelancing. Sa una medyo mababagalan ka, pero as you progress, mabilis na magko-compound siya. And ano pa ba na masabi kong pros? Wala kang office. Literally office mo bahay mo or yung laptop mo. Unlike sa BPO, may pupunta kang office, mamimit mo workmate mo. Sa freelancing, walang ganun. So, mas less yung physical activity mo. And usually, mga freelancer, talagang mag-gain kayo ng weight based on my experience. So, yun yung yung mga nakita kong pros and cons ng freelancing. So, sa BPO naman, guys, for me, kapag mag-BPO ka, ano ba yung pros? Pros, guys, in a way, may security sa BPO eh. Kasi corporate ka, so may employed ka. Unlike sa freelancing na self-employed ka, sa BPO, employee ka. Another thing is na pros sa BPO, kung ikaw yung taong mahilig talagang may office, meron kang sariling pwesto, definitely BPO para sa'yo. Yun yung advantage kasi maki-socialize ka and that's another pros. You get to meet with your workmates, makakwentuhan mo sila, get together, if extroverted ka at yun yung gusto mo. Yun yung pinaka-pros. And sa sa BPO din, may mga kayo, meron yung iba may mga ino-offer na HMO, yung iba naman may mga ino-offer ako nakikita na na mga yung Pag-ibig SSS, yung mga ganun. Depende, pero I think may mga nag-offer din ng ganun kasi since employee kayo. So, mas naglilin towards sa security. Kapag sa sa cons naman ng BPO for me, based din sa mga friends ko, ang lagi sinasabi nila sa akin, yun nga, wala kang flexibility. Like, since on-site ka, may office ka, kung yun yung setup, wala, nakaasa ka sa leave. Magli-leave ka para makapagbakasyon ka, sick leave, mga ganun. And ang isa pang cons is yung income potential mo hindi ganoon kabilis. Naka-cap ka at some point. Depende na lang kung anong account yung hinahawakan mo. Let's say nasa sales ka. Pero it varies eh. On average, makakap ka talaga sa income. Matagal. Kasi may corporate ladder ang BPO, di ba? Mapopromote. As kanya, magre-representative ka, tapos magiging
ano ka, TL ka soon, tapos may next levels, may next level. So may corporate ladder. Ang mahirap sa corporate ladder na yan is merong corporate politics. Hindi lahat ng tao pasok doon. And alam niyo na yun guys, hindi ko na kailangan emphasize kapag corporate politics. So, more secured for me, pero less freedom sa BPO. Sa naman, sa freelancing naman, yung security medyo nasa-sacrifice pero mas may freedom ka. I think ayun yung bottom line. So, ang tanong, ano ba yung best para sa inyo? Alam niyo guys, wala namang best eh. May mga tao nakita nila success nila sa BPO, masaya sila doon. Hindi siya about sa income pero nandun yung career na gusto talaga nila. And they're very good at it. Meron namang mga tao nakita nila success sa freelancing like me. Okay ako sa freelancing. So it always depends sa gusto mo mangyari, sa gusto mong career, and sa setup na gusto mo. Kasi on my case, guys, I really don't see myself na papunta-punta sa same office, ganito, ganyan. Kaya I choose freelancing. Mas may freedom ako. Sa BPO naman, may mga taong katulad, may mga na-meet ako na ayaw nila ng hindi masyadong yung paiba-iba, gusto nila mas structured. Mas prepare nila yung corporate. So it varies. Pero let me know your thoughts sa comment section, guys, kung ano sa inyo mas better. And kung freelancer kayo, ano yung mga pros and cons for you? And kung ano ka din naman, BPO ka, naman pros and cons? Baka may na-miss out ako or baka may mali ako. Paki-correct na lang ako, guys. Now, as my way of saying thank you, guys, may binild akong community and nilaunch ko na to. This was 4 months ago. And this community ay free community siya that teaches freelancing, specifically remote sales. So remote sales is a work from home na freelancing career. It's all free. Wala kang babayaran dito. From wala kang alam hanggang makalan ka ng client, nandun na. Worksheets, community access, weekly Q&As, training modules, lahat na nandun. Active community, meron tayong sariling logins at website. And may sarili din tayong LinkedIn page kung gusto yung i-check. So, lahat na guys nandun free, wala kang babayaran. May mga taong nakakalanda ng client nila. Nag-start na yung freelancing career nila. Wala pa silang binabayad sa akin ni Pisa at hindi ko din kayo bubullshitin doon. So if you think para sa ito or para sa friend mo, click mo lang yung link dito sa bio or dito sa comment section. May link ako lalagay dyan. Or pwede nyo i-search guys, jointheparliament.com. Again guys, sana nakatulong to kasi maraming tao naghahanap nito. And I'm very very confident na so far ako yung may magandang premium na community that teaches remote sales. So, excited na ako malaman yung stories nyo and to learn more about your experience. Kita-kits guys. Peace.